Hello Team Buenas, welcome na naman po sa ating YouTube channel. At syempre kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kakalimutan subscribe yung channel natin. Click mo na rin yung bell button para ma-notify ka kung may bago tayong video. Ngayon sa video na to, ang ituturo ko sa inyo ay pwede nyo na naman pagkakitaan. Alam nyo naman na ang pananahe ay seasonal. So by next month, March hanggang May, is marami na tayong mga kababayan, marami na tayong Team Buenas dyan na magsuswimming. So ang mabenta po sa panahon ng tag-init at yung panahon na maraming nagsuswimming ay syempre yung mga damit na ginagamit na pang swimming, kagaya nga po ng rash guard. At sa video na to, ituturo ko po sa inyo kung paano po kayo gagawa ng rash guard. At syempre dahil magiging mabenta nga siya nitong panahon ng summer, sigurado kung marunong ka na gumawa nito, kikita ka rito. At syempre kung gusto mo matutunan malaman mula sa pagtatabas hanggang sa pananahin ng rash guard, tapusin mo tong video natin dahil ituturo ko sa iyo yan lahat sa kabuuan ng video. At syempre umpisahan na po natin pagkatapos lang ng intro. Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. Okay, umpisahan po natin dun sa telang gagamitin natin para sa ating body. Ang tela po na ginamit natin ngayon ay nylon spandex. Gugupit ka lang ng hugis rectangle na tela na may haba na 21 inches at lapad na 17 inches. Kailangan natin ng 2 pirasong tela na may parehong sukat. So, pagsasaklubin mo lang siya o pagpapatungin para nang sa ganun, pagkakat natin, isang gupitan lang. Okay? So, ititiklop mo to sa gitna, papunta doon. So, pag natiklop na po natin sa gitna, ang gagawin lang natin ay magsusukat lang tayo. Mula rito, papunta rito, susukat lang tayo ng sukat na 1.5 inches. So, 1.5 inches. So, lalagyan ko lang yan ng markang tuldok. So, mula rito, papunta rito, susukat ka lang ng sukat na 2.5 inches. So, lalagyan lang muna natin yan ng markang tuldok. 2.5 inches. So, sana nakikita nyo sa camera. So, mula naman dito, papunta rito, susukat ka ng sukat na 7 inches. So, ayan. So, lagyan natin ng markang tuldok. Mula rin sa 7 inches, papasok, susukat naman tayo ng sukat na 1 inch. So, ipapasok mo lang yung marking mo, kaya tayo susukat ng 1 inch. So, pag nakuha na natin yung mga markang tuldok na kailangan natin, ngayon naman, ikokonik lang natin siya o pagdudugtungin lang natin ang mga namarkahan nating tuldok. Mula rito, papunta rito, ikokonik mo lang yan na may konting curve. Bahagyang-bahagya lang, kaya ang gagamitin na lang natin is hip curve. So, bahagya lang ang korte nito. So, pagandahin mo na lang yung korte pagka gupit mo. So, mula naman dito, papunta rito, sa marking na to, i-connect ulit natin siya gamit yung hip curve. So, lalagyan lang natin to ng bahagyang korte. Kung wala kang hip curve, medyo i-curve mo lang ng konti yung pagkakalinya mo. So, ganun lang kasimple yan. Okay? So, mula rito, sa tuldok na to, i-connect mo yan hanggang dito sa pinakakanto. I-connect lang natin siya gamit yung ating ruler. So, diretso lang siya. So, connect mo lang yan gamit yung ruler. Yan. Sana po nakikita nyo yung marking. Pag namarkahan na natin yung mga kailangan nating linya, ang gagawin nyo lang po is gugupitin nyo lang po. So, okay. Pag nagupit mo na, tanggalin lang natin yung nagupit natin. So, ayan. Ito na yung gagamitin natin para sa ating body. So, syempre, kung maalala nyo, 2 pirasong tela na yan. So, pag binuka natin yan, so, 2 yan. Ayan. So, ito yung magiging front natin, ito yung magiging back. So, kahit alin dyan sa 2, dahil same lang naman yung sukat niya. Ang size pala nito ay pang 9 to 12 years old. Yung sex po ito, pwede sa babae, pwede sa lalaki. So, itabi na muna natin to. Okay. So, ito naman po yung telang gagamitin natin para sa ating neckband. So, ang haba nito, 17 inches. Ang lapad naman, 2.5 inches. So, okay. Ito yung para sa neckband. So, ito naman po yung telang gagamitin natin para sa ating sleeves. So, pwede ka gumamit dito ng printed or plain din na iba ang kulay. So, ang telang gagamitin natin para sa ating sleeve ay may haba na 26 inches at lapad na 13.5 inches. So, kagaya kanina, kailangan mo rin ng 2 pirasong tela na may parehong sukat. So, ibang kulay ito, pwede ka gumamit ng ibang kulay na plain or yung same nito, printed. Okay? Yun kasi yung usual combination ng mga rash guard. Iba yung kulay ng sleeve, iba rin yung body.
Yung sleeve naman nakaterno sa kulay ng short niya. So mamaya papakita ko rin sa inyo yung pagtatabas ng short. So dito kailangan mo ng 2 pirasong tela na may parehong sukat. So syempre kailangan magkasaklob, mas maganda kung nasa loob yung right side ng tela. So kagaya ng naunang proseso, ititiklop lang natin to sa gitna, papunta dun. So after mo siya matiklop, ngayon naman magsusukat ulit tayo. So mula rito, papunta rito, susukat ka lang ng sukat na 2 inches. So sukat lang tayo ng sukat na 2 inches. So lalagyan mo lang ulit yan ng markang tuldok. So mula naman dito, papunta rito, susukat ka lang ng sukat na 7.5 inches. So lalagyan mo lang ulit yan ng markang tuldok. So mula naman dito sa pinakakanto, papunta rito, susukat ka lang ng sukat na 3.5 inches. Sukat lang tayo 3.5 inches. Ayan. So ang gagawin lang natin doon sa mga markang tuldok, iko-connect lang natin yan. So gamit tayo ng ruler. So connect mo. So pagkatapos natin mamarkingan, gugupitin mo lang yung mga naguhit nating linya. So ayan, pag naikat na natin, tanggalin lang natin yung sobra. So ito yung magiging sleeve natin. So ngayon, ito naman yung magiging sleeve natin. So syempre lagi yung pares o 2 piraso. So ginagawa natin yung proseso ng pagkakat na yun para nang sa ganun, pagpatong natin, isang tiklupan, isang gupitan para mas mabilis yung trabaho. So ito yung sleeve. So tabi na muna natin to. So ngayon naman po, ito pong nakalatag na to, ito naman po yung tela na gagamitin natin para sa ating short. Kung mapapansin nyo, kakulay siya nung sa sleeve. So ayan, 2 piraso yan na may parehong sukat. So ang sukat nito ay 15 inches ang haba at 22 inches ang lapad. Ito po yung gagamitin natin para sa ating shorts. So syempre, kagaya kanina, gagawin natin, titiklop natin to sa gitna, papunta doon. Kung mapapansin nyo sa mga ginagawa nating mga cutting tutorial o pagtatabas, is pare-pareho yung nagiging proseso natin. So mula kanina, dun sa body, sleeve, hanggang dito sa ating short, pare-parehas yung naging proseso. Para madali nyo mapag-aralan, gumugupit na kami ng rectangle shape, square type na tela, at saka tinitiklop na lang natin sa gitna, at saka natin lalagyan ng mga marking. After mo siya matiklop, same procedure tayo, magmamarking tayo. So mula rito, papunta rito, susukat ka lang ng sukat na 7.5 inches. So, ayan, 7.5 inches. Okay, yan. Lagyan mo lang ng markang tuldok. Then, mula naman dito, papunta rito, susukat ka lang ng sukat na 9 1/4 inches. So, 9 1/4 inches tayo. Sukat tayo dyan. So, mula rito, papunta rito, susukat ka naman ng sukat na 9.5 inches. So, lalagyan lang natin yan ng mga markang tuldok. Ayan. Kagaya kanina, pag namarkahan mo na yung mga tuldok na yan, i-connect lang natin yan. So mula rito, papunta rito, ang gagawin mo dyan, i-connect mo siya ng pa-curve o parang pa-J-shape kung tawagin ko. Pero kung may French curve ka, mas madali yan. So lalatag mo lang si French curve. Yan. Pag nailatag mo si French curve, connect mo lang yan, madali yan. So, close na. Okay? So, ganun kasimple. So, mula naman dito sa tuldok na to, papunta rito, connect mo lang yan ng ruler. Okay? So, pagkatapos natin mamarkingan, same procedure ulit, gugupitin mo lang yung mga namarkahan mong linya. So, okay? So, ito na yung nakat natin. So, syempre, since dalawa to, pag binuka natin yan, 2 piraso rin yan. Ayan. So, bago po natin paghiwalayin o tapusin tong pagkakat, so, may gagawin pa tayo sa ating short. Lalagyan natin na malalim na parte, yung front niya. So, mula rito, sa kanto, pababa, sukat ka lang ng sukat na 3/4 inch. So, lagyan mo lang ng markang tuldok. Tapos, i-connect mo yan hanggang dito sa kabilang dulo o kanto. Gamit lang tayo ng ruler. So, connect mo lang siya. Lagyan mo lang ng guhit. So, pagkatapos mo malagyan ng guhit, gupitin mo lang. Ayan. So, ito, tapon to. So, ayan na yung short natin. Okay? So, ito yung isa. Ito yung isa. So, kung mapapansin nyo, mas malalim ng konti yung front natin. Ayan. So, okay na tong short natin.
So, kaya natin nilagyan ng ukang ganun kasi lalagyan ho natin to ng paha. So, ito naman po, gugupit ka lang ng hugis rectangle ulit na tela na may lapad na 3.5 inches at haba na 27 inches. Gagawin po natin yan, paha, para dito sa ating short. Okay? So, ito na po yung mga nakat natin. At syempre, pinapakita ko na rin sa inyo yung mga complete size and complete sets of pattern na nakapost sa ating Shopee, Lazada, and TikTok account. So, para lang ma-refresh yung ginawa natin kanina. So, kung maalala nyo, hinat natin yung body, neckband, ito yung sleeves, ito yung shorts, ganito yung paha. Ang isang set po ng rash guard ay merong pang taas at saka merong shorts. Ito pong pambata na to, yung kinat natin kanina, ang sukat po niyan is 9 to 12 years old. Yan po yung pinakamalaki namin para sa mga pambata, kasya sa sukat ni Den Michael. So, kung makikita nyo, bukod sa kinat natin na to, meron tayong available na pattern na kumpletong size. Mula sa 1 to 2, 3 to 4, 5 to 6, 7 to 8, at ito nga yung kinat natin na 9 to 12. Kung gusto nyo po mag-avail, napakamura niyan. Punta ka lang po sa Shopee, and Lazada po natin. Punta ka sa comment section, at saka sa description, meron link dyan para madali mo mapuntahan. So, kompleto yan. Ito yung mga neckbands, ito yung paha, yun yung short, ito yung sleeve. So, syempre, dun sa mga naka-avail na ng pattern. So, ito na yung tutorial sa pananahi. Tara, punta tayo dun sa tahian. So, okay. Una po nating bubuuin muna is yung short. So, simple lang naman yan. Madalas ko naman ituro sa inyo to. So, ayan. Ito siya. So, ang una matatahiin, itong tinatawag na inseam. Ito. So, tahiin natin to. So, itong kabila. So, after mo maduktong yung ating tinatawag na inseam, so, kukunin mo lang yung isang bahagi niya. Tapos, yung isang bahagi nito. Tapos, i-join lang natin to. Ayan. Okay. So, madalas ko naman ipaliwanag to na pag na-join mo yung dalawang side na yun, ang tawag doon, front rise. Okay? Front rise ang tawag dyan. So, ayan. Pagdating mo rito, ito yung tinatawag na crotch. So, pagdating mo rito sa duktungan, ito yung inseam. Ang tawag na sa operation na yan, crotch. So, syempre, paglagpas mo sa crotch, ito naman yung tinatawag na back rise. So, ayan, kung mapapansin nyo, buo na yung ating short. Okay? So, kung makikita nyo, yung parting malalim, ayan o, yung malalim, yun yung front, yung mataas, yun yung back. Okay? So, kunin natin yung ating paha. So, iduduktong mo lang yan o i-join mo. So, after mo ma-join yung paha, ayan, iduktong na natin eh. Ang pagsusukat ng garter dito para sa amin, so, susukatin mo lang yung haba ng paha. Tatansyahin mo lang yan, siguro mga 1.5 ang bawas mo. 1.5 inch hanggang 2 inches. So, babawasan natin ng 1.5. So, hanggang dito lang siya. Ayan, tapos titiklopin mo lang para maging doble. Okay? So, ito na yung magiging paha mo. Okay na, Emily? Okay na. So, ito na yung magiging paha mo o garter mo sa paha. Okay? So, basta 1.5 hanggang 2 inches ang bawas dun sa haba ng paha mo. So, napakasimple lang naman ito. Siyempre, kung maalala nyo, yung malalim, yung front, yung mataas, yung back. So, kunin mo yung front. So, kunin mo yung paha. Yung center ng paha, itapat mo rin sa front. So, siyempre, papalaman natin yung garter sa loob. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung paha, mas maliit dun sa opening nung short. O yung sa pinakabewang. Yung paha, mas maliit dun sa short. Yung garter naman, mas maliit dun sa paha. Okay? So, ganun siya nag-work, no? Pero, syempre, ibabalansin mo ng kabit yan. Ito yung challenging part dito. Yung pagbabalansin ng attach. So, ayan. So, buo na yung ating short. Meron ng paha. Ayan.
So, ang gagawin na lang natin dito, tatapingan, tsaka lalagyan ng hemming yung laylayan. So, itabi muna natin yung shirt dito. Ipe-prep muna natin tong body, no? Bali, ipakita ko muna sa inyo habang di pa nasusot ng ating model. So, ito yung neckline natin. So, ito yung topping, ayan. So, yun yung may spreader na piping. So, ito naman yung naging hemming natin, ayan, may spreader din siya. So, ito, ayan, may spreader din. So, okay. Yan yung ating pinaka-rush guard. Ito yung terno niya, which is yung short. So, pag binili mo yan sa Shopee, kasama na naman yung pattern ng terno. Ayan. So, ito siya. Ayan. So, ito yung topping din. So, mapapansin nyo, may mata yung kamay ko. Nakipaglaro kasi ako doon sa batang muning namin dito, yung makulit namin bata. Ito, natutuwa siya rito. So, baka lang nagtataka kayo kung ano yung nasa kamay ko. So, ayan. So, ayun. So, pasukat natin kay Den Michael, no? Titingnan natin kung mag-fit. Kasi si Den Michael is 11 years old. So, pang 9 to 12 years old to. So, tara. So, ayan. Bali, yan po yung ating terno na rush guard. So, si Den Michael is 11 years old. So, pang 9 to 12 years old po yan. So, ikot nga. Den. Up. Dahan-dahan ng ikot. Sige. Ayun. So, taas mo yung kamay mo pa. Ayan. So, okay naman po yung ating rush guard. Ayan. So, okay. Order na po kayo. Ayan. Maraming salamat. Ano masasabi mo? Thank you. And thank you sa panonood. Like, subscribe, and comment. binata na kasi kaya nahihiya na. See you sa next